Praise Doon po God. isa-share po sa atin sa ating speaker today na kung I'm not going to i-prepare pero nakita po natin, reread natin kung paano po niya binigay sa Panginoon ang kanyang buhay sa kamay ng ating Diyos. Siya po ay, again, nakatrabaho po sa finance dito po kasi ang profession po niya ay accountant. So sa finance person po siya at napakagaling po talaga niya sa finance person. Gusto ko po siyang katrabaho dahil ang bilis po niya magtrabaho, ang bilis mag-isip, very action-oriented. And at the same time po, tagal na po siya sa Bredo. Maganda po yung siya po ay, pwede po sabihin Sister Nella, siya po ay nasa widows. Wala rin. Dahil siya po ang may bahay ng ating beloved na yumaong pastor, si Pastor Ronnie Abonales. At kasama po niya ngayon ang kanyang nag-iisang anak na si Hana, Biglang Mercado. Ang lingkod po ng Diyos sa ating Wow Care Group Fellowship. Palakpakan po natin si Sister Melody Abonales. Yun, Sister Suzette, bigla akong nahihaan ng word, hindi ako kakapagkamit. Ayoko na ng may introduction. Okay lang siguro, sister. Thank you so much. Ayun, so, praise the Lord. Isa pong napakalaking karangalan para sa akin. Ngayon na ako, hindi pa ako nagsalita. Gamitin ako ng Panginoon. Actually, konting ano lang. Ano ko po, pinagpipray ko po talaga sa Panginoon. Hindi ko ini-expect, but sabi ko nga nung si Pastor Nomber ng parang small ng studies ng preaching, gusto kong mag-share kasi purihin ang Panginoon sa kanyang kaluwalhatian. Kasi lagi ako talaga na-invite. Ang first kong mag-speak is sa burol. Sa burol ng patay. So, praise the Lord. Pero yun ay sa Davao. So, it's a privilege. Tapos, nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, lagi mo akong tinatawag para mag-speak. Hindi ako karapat-dapat, pero binigyan mo ako ng kakayanan to speak. Ang nais ko talaga ay may maluwalhati at makarangalan ng ating Panginoon. So bago po ako magsalita or ikwento sa inyo ang aking life testimony, inaniyahan ko po ang bawat isa na tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat, Ama, sa isang napakalaking pribilehiyo na ipinagkaloob mo sa akin. Talagang naiiyak ako, Panginoon, dahil kung ako lang, I am not worthy, but I stand here before these people, O Lord God, and with the help of your Holy Spirit, I really feel your presence in our midst right now. And thank you, Lord God, for this wonderful privilege na ang dalangin ko na ikaw ay makita, ikaw ay maitaas. Holy Spirit, speak to the heart of these people right now. Kung gaano ka katapat, ikaw ay real. You are real, O Lord God. Ikaw ay mabuti. Talagang pinanindigan mo ang inyong mga pangako at ang inyong mga salita. Kaya sa oras na ito, Ama, sa inyo ko ipinagkakatiwala ang aking pagsasalita ng aking life testimony at ang dalangin ko na ikaw ang maitaas at maparangalan at ang bawat isa ay mapagpala at lalo nilang mahalin, Panginoon, at isurrender ang mga buhay sa inyo lamang. Maraming salamat po. Ito po ang aking dalangin na may pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayun. So, praise God. Iyak talaga ako. Naiyak ako, hindi ako nalungkot Naiyak ako dahil I feel in awe of the wonders and greatness of God's presence in our midst. Kanina, di ba nag-enjoy tayong lahat? Bumalik tayo sa pagkabata. Yeah! Di ba kanina kahit talagang kasi talagang we have to take the opportunity na inalaw ng Diyos sa tayo ay katulad kanina, di ba? Akala natin pag may mga laro-laro na ganun, pang bata lang, pero hindi. Pwede rin tayo dyan. So, ayun. So, ayun po, ako po si Sister Melody Abonales. Isang dating may relihiyon. Siguro lahat tayo dito may relihiyon. Ngunit ngayon po, ang masasabi ko, ako ay may magandang relasyon sa ating Panginoong Jesus. Dati ang buhay ay nakasala
ako ay alipin din ng kasalanan, ngunit salamat sa Panginoon dahil sa kabila ng ako ay hindi karapat-dapat, binigyan niya ako ng pagkakataon na makilala siya. Binigyan niya ako ng kakayanan na maunawaan at makilala siya at magkaroon ng relasyon sa Kanya. Sino ba dito ang may relasyon sa Diyos? O, di ba? Praise God. So, ang aking, yung aking title, binigyan ng title ay isang paanyaya mula sa hari. So, ayun, I believe na lahat tayo ay naanyayahan and I'm so blessed kasi thank you sa mga organizers, parang talagang may buffet, may banquet. Praise the Lord. O, di ba? Pero nag-enjoy ang lahat. So, purihin ang Panginoon. So, ayun. Ako po ay taga-probinsya, kaya pasensya na kayo, Bisaya. Probinsya po ako sa Leyte at ang aking pamilya ay talagang religyosa. Talagang kandado, di ba, sa mga taga-probinsya. Hindi ko alam kung sa ibang probinsya. Pero sa amin ay talagang kandado, sarado, talagang nakakandado, nakasarado na, di ba? So, ayun. Dati ang alam ko ay ang pagkaroon ng mapunta ka sa langit kapag ka-active ka sa church. Talagang active sa lahat ng gawain, lagi kang nandun, present. Oo, so, pero napakabuti ng Panginoon dahil alam niya ang bawat isa, yung ating pagkilos, yung ating pagkakilanlan, alam niya. Kaya nagpapasalamat ako sa Kanya kasi binigyan niya ako ng pagkakataon na ang aking maling paniniwala ay itinama niya. Alam ko na tayong lahat na nandito ngayon, meron din tayong mga maling paniniwala. Pero alam ko, kaya kayo nandito dahil itinama ng Diyos ang ating mga paniniwala at nagkaroon tayo, meron na tayong magandang relasyon sa ating Panginoon. Ayun. So, napaka-religyosa ko noon, pero sa kabila ng lahat, ang mama ko, ang magulang ko sabi, mo, ganito, active ka sa church, pero hindi naman nagbago ang ugali mo. Ang sakit to, di ba? From my mother. O hindi nagbago ang ugali hindi nagbago, walang pagbabago. O diba? Hindi ko lang alam sa inyo. Hopefully ngayon meron lang pagbabago. Praise the Lord, diba? So ayun, wala namang nagbago. Sabi, active na active ka pero walang nagbago. So, hindi ano ko lang yun. Parang pinakinggan ko lang yun. So, ayun. So hanggang sa ako ay pag inutusan ako, talagang dami kong reklamo. Nagagalit pa ako sa mga tanim ng mama ko nasa puno dahil ang daming mga liwawalisin. Siyempre, tamad. Ayun, so, ayun. Pero salamat sa Panginoon, nung ako'y napunta na sa Manila, minsan ako'y naimbitahan ng isang kamag-anak ng isang Bible study. Tapos, siyempre ayoko talagang dumalo. Kasi nga, sabi ko, baguhin lang ito ang religion ko. Sabi ko, meron akong ganyang belief. So, pero wala naman akong choice dahil, siyempre, nandun ako gusto kong ma-please yung tiyahin ko. So in short, nakinig ako sa Bible study at ang pastor doon ay talagang very evangelistic, talagang vibrant speaker, napakalakas ng boses. Sabi ko, ay grabe, sabi ko, small group pero ang lakas ng boses, parang meron siyang crusade. Oo, so, pero anyway, pero ginamit yun ng Diyos sa akin. Sabi niya, hindi ko makalimutan talaga, ang sabi niya, makapangyarihan ang salita ng Diyos. Kayang magbago ng puso ng tao. Yan ang sinabi niya. So, makapangyarihan? Parang, hindi ko naranasan yun sa sarili ko lang. Kasi lagi naman ako nasa church. Tapos, nagbabasa din ako ng salita ng Diyos kasi dahil sa aking pagiging religyosa, nag-kursilyo ako. Hindi ko alam kung sino may alam nito sa mga kursilyo. Ayun, tapos nagturo din ako ng katikista. Di ba? Siyempre may Bible doon. Ayun. Pero sabi ko, hindi ko rin naranasan yung sinasabing kapangyarihan ng salita ng Diyos. Kasi pag nagbabasa ako noon, parang nagbabasa lang ako ng comics. Di ba comics nung araw? Mga 90s. Siguro baka ako lang ang mahilig. O yun nung araw, di ba comics? Hindi ko alam kasi mga parang social dito. So ayun, so sabi ko, hindi ko maintindihan. Sabi ko, wala akong ganung naramdaman, sabi ko. Ngayon, lumipas yun, at nakalimutan ko din, pero lagi talagang bumabalik-balik sa aking isipan at puso yung sinasabi ng pastor na makapangyarihan ang salita ng Diyos. Kayang magbago ng puso ng tao. Tapos minsan, kasi syempre,
Ako ay maaga din na kinuha ng Diyos ang aking ama. Maaga, bata pa ako. So, syempre, maraming hirap. Ako yung syempre tumulong sa nanay ko para sa mga kapatid ko. Maraming hirap ang dinanas. Marami talaga. Pero nakalimutan ko na yan. Salamat sa Panginoon ngayon. So, maraming hirap. So, sabi ko, marami akong takot. Marami akong takot. Oo, marami akong pangamba. Kumbaga, punong-puno ako ng mga ganong pag-aalala sa buhay. Although sabi ko, meron akong religion. Masasabi kong naniniwala ako sa Diyos, pero sa kabila noon, meron akong laging takot. Meron akong laging pangamba at pag-aalala na baka paano na lang, kung ganito, baka ganito, yung ganyan. So, sabi ko, kumbaga talaga ang hirap, parang pasan ko ang daigdig, in short. Pero minsan isang araw, minsan nagkaroon ako ng hirap na ako, parang sa daming mga pagsubok, sa dami ng hirap, talagang sabi ko parang gusto ko ng ayaw ko nang mabuhay, mahirap mabuhay, sabi ko. Ngayon naalala ko yung sinabi ng pastor na salita ng Diyos na makapangyarihan ng salita. Sabi ko, Lord, ito lang po mga kapatid ang narinig ko sa, kumbaga itong isang linya lang. Ang sabi, makapangyarihan ang salita ng Diyos, kayang magbago ng puso ng tao. At ang sabi ko, ang response ko doon, ang sabi ko, Lord, gusto kong maranasan yun. Yun lang. Ganun lang kasimple mga kapatid. Hindi tayo hinahanapan ng Diyos ng talagang napakamabulaklak, magagandang salita. O ganun lang. Ganun ko na-encounter ang ating Panginoon. Sabi ko, Lord, gusto ko pong maranasan ang kapangyarihan ng salita. Pagkatapos noon, hindi ko maintindihan, hindi ko lang alam kung ito ay i-correct niyo ako kung hindi. Pero this is real. This is really my experience. Pagkatapos kong sinabi yun, hindi ko na malaya ng aking sarili. Umiyak talaga ako ng umiyak. Tapos merong gumaan ang aking pakiramdam. Hindi ko alam, yung kapayapaan ng Diyos. Hindi ko yung intindihan eh. Pero noon, masasabi ko, naranasan ko ang kapayapaan mula sa Diyos. Naranasan ko na sa aking puso, may natanggal. May tinanggal ang Panginoon. At pagkatapos noon, dinala niya ako sa salita niya, ang Matthew 11:28. Kaya ito yung aking life verse. This is my life verse. So, Matthew, come to me, all who you are weary and burdened, and I will give you rest. Ang kagandahan sa ating Panginoon, di ba dito pag na-invite tayo, pag mayroong mga banquet, na parang it causes us stress. Naku, ano kayong dadalhin ko? Naku, ano kayong susuot ko? Di ba? Di ba yung ganon? Pero sa Panginoon, wala tayong dala. Sarili lang natin. Hindi ko alam sa inyo ngayon kung may mga dala-dala tayo. Sarili lang natin. Pero ano ang sabi ng Panginoon? Lahat, all you, lahat. Lahat daw, hindi ko alam sa inyo kung kayo ay hindi nakaranas ng weariness, burden, lalo na sa panahon natin ngayon, di ba? Hindi natin alam yung nagkaroon ng lindol. Sabi ko nga, ang lindol, hindi siya kasi na-forecast eh. Hindi katulad ng bagyo. Hindi natin alam, kaya di ba? Yung ganyan. Kaya I really believe, maraming nangangamba. Di ba? Pero, ang sabi nga ng Panginoon, lahat tayong nangangamba at nabibigatan, lumapit tayo sa Kanya. Yun lang. Wala tayong dadalhin. Hindi tayo pwedeng yung pagpapalakas, di ba? Wala ganon. Sarili na bare self sa ating Panginoon. At napakaganda kasi yung meron tayong weary. Ako kasi, ganun sabi ko sa inyo, punong-puno ako noon. Nung lumapit ako sa Kanya, inalis niya yun. At binigyan niya, pinawi niya. Lord, thank you. Pinawi niya yung aking kabigatan. Pinawi niya yung aking mga takot. At ako ay nakapayapa, nagkaroon ng kapayapaan sa presensya niya. Totoo po talaga ang salita ng Diyos. Dahil ang sabi ng salita ng Diyos sa Hebrew 4:12, pakiano po, sabi doon, ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Ito ay mabisa. Kaya sabi ko, Lord, wow, fantastic, awesome, diba? Makapangyarihan, ito ay matalas kaysa alinmang tabak na may kabilang talim. Ito tumatagos paging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at buto at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. Hindi tayo pwedeng mag-pretend. Hindi tayo pwedeng, di ba? Hindi natin napipeke ang Diyos. Ang pag lumapit kasi it's, di ba? Nababasa natin, ito po ang katotohanan. Kaya alam ko maraming binago ang Diyos.
Dahil ang kanyang salita ay buhay. Ito'y makapangyarihan, matalas. Kaya naranasan ko po, ang dalangin ko na ang bawat isa ay nakaranas din ng ganong kapangyarihan. At ang sabi ng Panginoon sa Hebrew 4:16, pag tayo ay lumapit sa Kanya, sa panahon ng ating pangangailangan, nakahanda siyang tumulong. Nung nakilala ko ang ating Panginoon, hindi naman ibig sabihin na wala ng problema. Hindi ibig sabihin, sa totoo lang, huwag tayong matakot. Ang mga problema natin bilang mga anak ng Diyos ay nagle-level up. Huwag kayong matakot. Ay, naku, ayoko na, nagle-level up pala. Oo, yun yung ating observation. Ang ating mga challenges, nagle-level up. Pero, hallelujah! Nagle-level up din ang mga pangako ng Diyos at tulong ng Diyos para sa atin. Hallelujah! Di ba napakaganda? Kung nagle-level up ang mga suliraning pagsubok, nagle-level up ng higit ang kagandahan loob ng Diyos sa atin. Hallelujah! Talagang napakabuti. Ang dami kong tinanas, mga kapatid. Noong ako ay, pagkatapos yun, nakilala ko ang Panginoon, nagkaroon ako ng asawa, binigyan ako ng Diyos ng asawa. Noong una, ang dami kong naranasan, nagkaroon ako ng miscarriage, 2 beses. Ang sabi nga ng asawa ko, ay Han, okay lang sa akin ang hindi na tayo magkaanak. Kasi ayaw kong mapahamak ka. Sabi ko, hindi ako papayag. I have to claim my inheritance, Lord. Kasi nabasa ko sa salita ng Diyos Di ba, children are inheritance from God. Nabasa niyo ba yun? O di ba, rewards from God. Hallelujah. Di ba, nasa yun So, sabi ko, Lord, hindi. Kaya talagang hindi ako tumitigil. Talagang pray ako ng pray kay Lord. Kasi sabi ko, ayokong walang anak. Kasi Lord, gusto ko ng reward. Oo, sabi ko. So, purihin ang Panginoon, binigyan niya ako ng anak sa pangatlong first, second, nag-blighted ovum, pangalawa, ectopic pregnancy. Oo. Tapos, pangatlo, ito na ang aking anak. Binigyan ako ng Diyos. Tapos, pagkatapos ng maraming dahil pinag-asawa ko ng Lord ng pastor, marami kaming mga challenges na dumarating. Pero alam niyo po, sa tutulan, maraming hirap kami dinanas. Pero kailanman, hindi ko talaga nasumpungan, naranasan na nagkulang ang Diyos. Hindi po talaga. Kaya nga sabi ko, Lord, wala ng dahilan. So, narinig ko kanina kay pastor na, uy, na-offend kayo. Siyempre, normal kasi meron tayong emotions, pero dapat hindi nagtatagal. Minsan nasasaktan tayo kasi hindi na tayo tao. Diba? Kaya meron kasi tayong emotion, kay Lord din yun Pero yung nagtatagal, sabi nga, pwede tayong magalit, huwag tayong magkasala. Diba? Pwede kang masaktan, pero huwag mong hayaan na natiling nasasaktan. Diba? Dahil meron tayong Diyos. Ayun. So, ayan ito. Magsilapit tayong may pagkakatiwala sa lukslukan ng biyaya upang tayo. Ngayon iyon, basahin ko. Ito'y napakahalaga. Yan po yung lagi kong tinatandaan sa panahon ng aking pangangailangan. Sino dito ang walang pangangailangan? Diba? Ayun. Lahat tayo may pangangailangan. Sa panahon ng ating pangangailangan, huwag tayong mangamba. Dahil ang sabi ng Panginoon, lumapit lang tayo sa Kanya. Sa totoo lang po mga kapatid, pinapractice ko talaga yan ngayon. Bakit? Kasi nagkaasawa ako, ng pastor, nag-ikot kami, maraming pagsubok, ay kinuha ng Panginoon. Lord! Diba, kinuha niya. Diba, hindi ko talaga akalain na mabiyuda ako sa totoo lang. Hindi ko talaga. Pero, sino ba ako? Nilikha lang ako ni Lord Wala naman akong makarapatang kumontra. Diba? Kinuha ng Panginoon ng mas maaga ang aking asawa. Noong COVID time, naanuhan pa siyang COVID, pero sa totoo lang, wala siyang COVID. Oo, kasi alam mo niya mga hospital. Sa totoo lang, nung i-share ko lang po, okay lang ba ako 20 minutes, 15 minutes na ba? Excited ako kasi. So gusto ko pong marinig po ninyo ito. Nung nasa hospital, talagang napakahirap. Talagang init-init. Di ba yung na yun. Kasi pagsusuotin ka nun Diba? Ang init-init, pero salita talaga ako nagsalita. Alam naman ang daldal ko. Sabi ng mga nurses doon, uy, Nay, huwag kang magsalita kasi ang COVID. Sabi ko, ay hindi, kailangan kong magsalita. Malaman ng mga tao, ang kagandahan loob ng Diyos, ay nagsalita talaga ako. Hindi ako, may COVID. Sabi ko, ay hindi ako mangangamba, COVID lang yan, may Diyos ako. Kasi nakita ko doon, yung mga tao, hindi sila namamatay dahil sa COVID. Namamatay sila sa kalungkutan kasi walang dumalaw sa kanila. Lahat ako, kahit sa amin, wala ako lang mag-isa. Oo, sa totoo lang, na ang dami kong realization.
tao, they have to protect themselves. Siyempre may pamilya din sila, kahit ang mga pamilya ko. Ang ginawa ko, ang ako, nung mga aking asawa hindi pa nandun, kasi may corner doon na pag pumasok ka doon, hindi ka na makakalabas. Ay, grabe din. Ngayon, nung bago ako pumasok doon, sabi ko, Lord, paano na kaya pag pumasok ako, ano na yung kabuhayan namin? O talagang, nag-ano ako sa Panginoon. Pero sabi ko, Lord, ito yung pagkakataon na talagang all out na, magtitiwala ako sa inyo, Ama. Dahil naniniwala ko talaga ako, I always claim the promise of God. Naniniwala ako na ang kapangyarihan ng salita ko ay buhay. Naniniwala, kasi hindi natin yan maranasan pag nagseserong buhay, di ba? All things are working well. Oo, pero doon ko naranasan na totoo ang salita ng Diyos. Buhay, makapangyarihan. Hindi tayo mangangamba. Sa totoo lang, hindi na ako nangangamba eh. Siyempre, meron tayong weakness, matatay-tangay tayo, maiinis ako, aware ako dyan. Diba? Pero, teka lang. Oo, kasi narinig ko na Pastor Lawrence, yung walang pananampalataya, kasi may tayong lahat ng mga anak ng Diyos, meron tayong pananampalataya, kasi ang Lord din naman bigay nun eh. Kaya lang, kulang tayo sa awareness na ang Diyos pala kasama natin. Kulang tayo noon. Kasi nag-focus tayo sa ating mga lakas. May mga pagkakataon po na hinahayaan ng Diyos na alisin ang ating mga lakas. Ang ating mga lakas upang mag-focus tayo sa lakas ng Diyos. Hallelujah. Doon ko naranasan. So, alam niyo ba, naranasan ko na pag umuwi ako dahil dinadalaw ko yung anak ko dahil siya lang yung mag-isa. Pero nagpadalaan pag yung makasama niya nag-church. Anak ko, yung mga tao sa bahay nagpungasan para akong may sakit na nakakahawa. Sabi nila, uy, kailan darating si Sister Nena? Kailan darating? Oo, tapos pag dumating ako, wala nang natirang tao sa bahay. Oh, grabe talaga ang dinanas ko. Pero sabi ko, Lord, dito ko nakita na ang mga tao, hindi ko naman sila inusgahan, pero sa totoo lang mga kapatid, marami akong realization. Kasi wala talaga akong nakita. Pero sabi ko, Lord, hindi ako naniniwala na hindi niyo ako tutulungan. Hindi ko to kaya. Wala akong makatuwang. Ako lang mag-isa. Alam niyo ba, ang dami kong tinawagan, wala talaga out. Wala sila, takot, may sakit, whatever, daming dahilan. Naku, nung may lumapit sa akin doon sa hospital, ay ate, anong problema mo? Sabi ko, gusto ko sanang umuwi sa bahay, sisilipin ko yung anak ko. Wala naman akong mapagpalit dito sa asawa ko magbantay. Sabi, ay wala kang problema ate, ako ang magbantay. Ay hallelujah, sabi niya kasi ang dami namin dito, nagagalit na yung guard. Ang dami namin, sabi niya. Sabi ko, ay bakit, ang galing nyo naman, ang dami nyo. Mabuti hindi kayo natatakot. Sabi niya, bakit ako matatakot? Mahal ko ang kapatid ko. Ayun. Nakita ko ang tunay. Hindi ko sasabing peke ang pagmamahal. Pero yung tunay, kasi ang sabi ng Biblia, the love covers all things. Covers all, di ba? It eliminated all fears. Lahat ng mga takot natin, pag ang ating pagmamahal ay tunay at totoo, di tayo mangangamba. So ayan, inano ko na lang. So therefore, lahat ng yon ay talagang nakita ko ang pagkilos ng ating Panginoon. Kaya kahit na mayroong ganong mga kabigatan, nakita ko na ang Panginoon ay hindi nagkulang sa pagpapadala ng tao. Sa totoo lang, gusto ko yung tulong na tao, pero wala talaga. Ang mga tinulong ng mga tao ay pera. Pero hindi ko talaga kailangan ng pera. Nung araw na yun, hindi talaga. Ang kailangan ko talaga ay tao. Pero ang mga tao, ang tulong nila ay pera. Salamat din naman kasi. Pero ang pinakakailangan ko talaga, darating pala sa buhay natin ang mga bagay na yun na ang pera ay hindi ganun ka primary na kailangan. Ang kailangan natin sa panahon ng mga pagsubok na mabigat na katulad nun, tao na talagang totoong nagpamahal sa atin. At nasumpungan ko yun kay Lord. Si Lord talaga, lahat ng mga pangangailangan ko, kasi sabi ko, Lord, paano na kami? Ang kabuhayan ko, may mga clients ako. Lord, salamat din ang clients ko. Siya din yung nagbigay, sabi ko, hindi ako mahusay, hindi ako magaling kung paano may dahil hindi ako magaling, pero si Lord talaga, Lord, thank you talaga. Kaya sabi ko, lagi akong nasasabi kasi, talaga, yun, sabi ko, paano na lang? Sabi ko, paano ito? Ang nanay ko, ako yung nagpapadala sa mama at tiya sila ko na senior citizen. Sabi ko, paano kami, Lord? Sabi ko, tapos, alam niyo ba, I really believe na nakasumpong ako ng pabor mula sa Diyos. Bakit? Dahil nakasumpong ako ng pabor sa mga tao.
Dahil nung pagpunta ko sa hospital, ang sabi naman, may nagsusungit, pero huwag kang makinag sa mga, hindi talaga kasi ang diablo, nandyan din yan, di ba? So, may nagsusungit, mayroon, pero ang padala ng Diyos ay talaga, okay na ba? Oras na ba? Sorry ba? Uy, pasensya na kayo, ha? Excited talaga ako. Pero, sabihan nyo lang ako. Oo, tapos sabihin ganun. Tapos sabihin ganun, sabi ko, ang una, sabi ko, sige, pwede kang magdala ng laptop. Sabi, pwede kang magdala ng laptop. Sabi ko, ay, praise the Lord, sabi ko. Tapos, pero hindi ka pwedeng mag-charge. Ay, paano yan? Sabi, ay, pwede na ako magdala. Paano ako makagamit? May laptop na wala. Hindi naman ako makasaksak. Sabi ko, hindi, paano ako gagamit? Sabi ko, ganun. Tapos sabi, ay, bahala po kayo. Sabi ko, ganun. Tapos sabi ko, Lord, anong gagawin ko? Tapos may biglang pumasok sa room. Sabi niya, ay, ma'am, kumusta kayo? Sabi ko, ay, sir, may problema po ako ngayon. Ay, mabuti naman po, pero may problema po ako kasi kinuwento ko sa kanya. Sabi niya, wala yung problema. Bibigyan ko kayo ng charger. I-charge natin yung laptop niyo. Ay, hallelujah! Talaga, tapos sabi ko naman, naku, may charger na ako, may laptop na ako. Wala naman akong internet. Kasi di ba, ay, ganun tayo, di ba sa hospital, wala kayong internet. Ay, walang internet. Wala pang signal. O sabi ko, nagpa-load ako. Yung sarili ko, kasi mahirap naman sige kaasa, di ba? You have to do also your part. O so, nagpa-load ako. Naku, wala talagang internet. Kahit anong gagawin ko, wala talaga. Sabi ko, Lord, paano yan? May deadline ako sa mga client ko. I have commitments with my client. Meron na akong laptop. Wala naman akong internet. Ang dami problema, di ba? Sunod. Oo, tapos, ang galing ng Panginoon. Mamaya na naman, may pumasok na namang tao. Sabi, ay, kumusta po kayo, ma'am? Sabi ko, okay naman, by the grace of God, ganto-ganto, ganyan. Sabi, si sir, okay naman po. Sabi ko, gano'n. Pero, sir, meron akong problema. Anong problema? Wala akong internet. Dahil talaga taga-sabi, mga internet, naka-COVID na. Tapos sabi niya, walang problema yan. Bibigyan ko kayo ng internet. Pinakunik niya ako sa internet ng hospital. O, di ba? Ay, hallelujah, praise the Lord. In short, yun po in short, lahat ng mga suliranin namin. Kaya ako talaga sa totoo lang, hindi ko inakalala ang aking asawa ay kukunin ng Panginoon. Pero ang nakita ko, dahil noong buhay pa ang aking asawa, lagi talaga akong dependent sa kanya. May kunting ay Han, ganun agad. Oo, ganun. Ayaw ko yung mga may asawa dito. Basta pag meron, kunting kembot, ay Han, ganun agad ako. Ay Han, ganun agad ako. Pero ngayon, wala na akong ganun eh. Oo, wala na akong ganun. Ewan ko lang sa inyo kung kayo ay mga independent ladies yata kayo eh. Oo, pero ako, ganun ako. Ay Han, ganun. Nawala, di ba? Hindi ko na Lord, lagi ako sa asawa ko. Pero ngayon, wala na akong asahan. Wala na akong asawa eh. Di ba? Kaya ang sabi ng Biblia, He is my husband. Sabi ko, Lord, nahiya talaga akong sabihin na husband ko kayo. Nahiya talaga ako. O kaya nasabi ko, father na lang, father. Kasi nahiya ako kasi, I am not worthy. Pero sabi yun ng Biblia sa Psalms, that the maker is my husband. Wow, hallelujah, di ba? Di ba, hindi naman natin makanaising mabyuta, di ba? Kasi para lang si Lord ay maging husband. Pero sinasabi, because this is the comfort. Sorry ha, just joking, just kidding. Pero this is a comfort to all single women. Mahirap kasi ang single, kaya mahirap ang widow, lalo na kung madami kang anak. Kaya nga si Lord, ang galing ni Lord, perfect, di ba? Alam niya na mahirap, kaya yun yung kanyang promise. Sabi niya, I am your husband, di ba? I am your protector. I am your defender. Ang dami kong mga pagsubok pa na dumating. Pero ang sabi ko, dito sa mga huling sinasabi ko sa akin, katotoo, ang sabi ko ay, ang pagtugon ko, sa mula noon, nagbago yung pananaw ko. Dati, lagi akong, masayahin akong tao, lagi akong kilala. Nang sa office ko before na, si Mela yung masayahin. O, lagi kasi akong masaya, nakangiti. Nagsishare talaga ako ng Word of God. Kahit na naranasan ko kong mag-share sa LRT, naka-megaphone pa. Nung araw talaga, ganun ako very matapang ako in terms of that. Pag nakatabi kita, ay hindi talaga kita pasisyinan talaga kita. Ganun ako noon. Pero nung nagkaroon na ako ng pamilya, nagkaroon ako ng asawa, hindi ako na ganun. Pero ngayon, praise the Lord, hallelujah, sabi ko, gusto ko yan. Kasi yun talaga ang aking kagalakan. At ang sabi ko, mula noon, ang aking mga worry, wala na. Kasi pag nag-worry ako, normal naman, pero
talagang itinataas ko sa Panginoon. Lagi akong masaya. Kaya talagang purihin ang Panginoon. Dahil yun ang nais ng Diyos para sa atin. Kasi parang magbalungkot ka, parang walang Diyos siya. O, di ba? O, may kwento kasi yan eh, may Maya, dalawang Maya. Sabi, may dalawang Maya, masaya sila. Patwit-twit, tapos palipat-lipat sa mga sanga. Tapos may dalawang nag-uusap na mga tao. Tapos nakabusamot silang dalawa. Sabi ng Maya, siguro walang Diyos yan. Di ba? Siguro hindi naman natin gusto yun, di ba? Hindi naman tayo gano'n. Tayo ay may Diyos. Hindi lang basta-basta Diyos, kundi pinakamakapangyarihang Diyos. Ayun, ang sabi ko, ang pagtugon ko sa paanyaya ng Diyos, ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko sa aking buhay. Ito ang masasabi ko, napakabuti ng ating Panginoon. Talagang, I am an ordinary person, but the Lord, I believe in my heart that the Lord used an ordinary person to be an extraordinary for His glory. Hallelujah. Kaya inaayayahan ko ang bawat isa talaga na todo na tayo. Wala nang na-offend. O ma-offend ng konti, pero huwag mag-offend. Patuloy, kay Lord tayo tumingin. Kay Lord kasi talagang maraming nakaka-offend. Marami yan. Diba? Pero kahit ito, ay anong gusto mo, diba? Malapit nang bumalik ang Panginoon, hayaan mo ba? Sa Panginoon na tayo, todo na tayo sa Kanya. Kaya china-challenge ko ang bawat isa, ang paanyaya ng ating hari. Hindi ko na nasabi yung ibang verses. Pero pwede po nyo paki-flash po yung sa screen para tatandaan nyo po. Lagi po tayong magbabasa. Ang aking pong sekreto ay araw-araw po akong nagbabasa ng 2 chapters a day. Dahil ang goal ko po ay mababasa ko in a year ang Old and New Testament. Binabasa ko po talaga yon at ninanamnam. O, meron akong, naglalaan po ako ng time at pananalangin. Dahil yun po ang nakita ko na pinakamagandang, ang pinakasikreto ng isang tagumpay. At talagang, hallelujah, pinagpalang mga anak ng Diyos. Na tayo po ay gagamitin ng Panginoon, bagamat we are just an ordinary person, pero maging extraordinary tayo dahil meron tayong extraordinary God. Hallelujah. So, purihin po ang ating Panginoon. At yun lang po. At gusto ko rin sasabihin sa inyo na ito po, kung merong mga imposible, ang sabi ng Jeremias, Panginoong Yahweh, nilikha mo ang langit at ang lupa sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. Walang bagay na mahirap sa Kanya. Kaya, magsalita kayo, anong bagay ba yan? Diba? Anong bagay? Ay sabihin nyo lang, ito lang yung ating ihaharap. Walang bagay na mahirap sa ating Diyos. So, ayan lang po. Purihin ang ating Panginoon. Sister Melody, dito lang po kayo sa tabi ko. Tanatawagan ko lang po. Di ka nainig, kita mo lang po ako. Patapakan po natin ang Panginoon muli para po sa buhay ni Sister Melody. Maraming salamat sa napaka-passionate, no? Napaka-passionate na testimony. Todo na to. Ano, todo na ba tayo? Todo na tayo kay Lord. Todo na tayo kasi todo na to. Todo talaga si Lord sa atin. Ayan. Nakalagay po dito sa ating certificate of appreciation. Presented to Sister Melody Abonales for blessing us with an inspiring testimony during the Women's Care Groups Fellowship with the team Isang Paanyaya mula sa Hari, given this 5th day of October 2025 at Biler Sipat at the Laurel House, Mandaluyong City. At meron din po kaming, asan na yung ating, meron kaming wall decor, ano po, wall decor gear para po sa inyo, maganda yan. Ayan, meron siyang ganyan. Meron pa tayong parang Vanna White na ano dito. At may konting cash gift din po. Konting cash gift din po. Para po kay Sister Melody Abonales. Maraming salamat po sa Diyos. Ay, thanks you ba? Okay, 1, 2, 3. Isa pa. 1, 2, 3. Amen. Maraming salamat po, Sister Melody. Asa si Hana? Hana, tulungan si Mami. Tulungan si Mami. Naalala ko si Hana dati, clip pa, no? Ngayon, very technical person na. Ang taking na niya. Okay, meron lang po tayong konting breakout group, pero pwede po ba meron po tayong donuts at saka coffee para maka-stretch lang po ng konti. Baka po gusto nyong kumuha ng kape. Tapos siguro, Sister, sabi,
Ha? Kahit 3 representatives daw po ng bawat group, i-maintain lang po natin yung group na to. 3 representatives pumunta na po doon para kunin lang yung mga donor.